Okay, so yung stock market investing natin, marami yung interested kasi sa stock market. If you ask the college students, 65% of them would say na they're interested in the stock market. At thankfully, less than 1% of Filipinos have stock market accounts. So which is I think for me good, ano. Mas marami pang pwedeng magagandang investment. So yung stock, ito yung katibayan na tayo ay kamay-ari, co-owner ng isang kumpanya o korporasyon. So tinatawag din itong shares or equity. Kapag sa co-op, share capital ang tawag, no? 'Yon. Okay, stock or share capital, may karapatan tayo or claim sa mga ari-arian at kita ng korporasyon, no? Kung magsasara yung korporasyon, babayaran mo na yung liabilities bago tayo mababayaran. So, 'yon. So ito lang yung ano, no, common share and preferred share comparison. May voting power yung common shares, yung preferred share ay wala. Pero actually kahit na ako bumibili ng common shares sa stock market, hindi ko naman nararamdaman na mayroon akong voting power. I think napakaliit nung percentage para mag-make ng ano, no, ng dent sa decision making nila. So the stock market is a physical or virtual place, no, kung saan nakakabili tayo at nakakapagbenta ng stocks. So sa mga publicly listed companies. So ang stock market natin, Philippine Stock Exchange 'yan. So ito yung mga examples, no, na ng mga stocks na pwede nating bilhin diyan. Okay? So ang process niyan, usually yung mga corporations nag-a-apply sila to be listed in the stock exchange. And then they sell their stocks to the investors, and then the investors can now sell the stocks to other investors at a gain or at a loss. Okay? Yun na yung pwede tayong kumita in terms of the trading niya. So, pwede tayong kumita doon sa capital gains niya. Pwede rin tayong kumita sa dividends kung nagbibigay ng dividend yung um, stock na nabili natin, no? And this is considered a high risk investment. So let me just show you my exposure sa stock market. So this is March 2020 loss, no, ng 16, ilan ba yan? 16%. 15, 16%, no? Negative 16%. Nung December 2020 nag-recover ng 10.4%. Remember kanina, 'di ba? For a total of about 280 million na minamanage natin na investments. Ayan, nasa 600,000 lang yung exposure ko sa stock market. So, maliit lang. Okay? Tumaas ng 14% ng December 2021 yung sa akin. December 2022, 3.65 na lang. Ano yan ha, cumulatively. Kung titignan nyo, yung total net cost na nabili ko ay 831,000. Pag binenta ko lahat yan ngayon, it will only be, nung December 2022 pala, 861,000 lang yung mapagbebentahan ko for a gain of 3.65. Kailan pa ako nag-i-invest dyan? Since 2018, di ba? So, yon. Maganda sana kung nung dito, no? Dito sa December 2021, binenta ko na 15%. Pero, yun. Kaya sabi kasi nila, invest in the long term, invest in the long term. Sige nga. Pero, nalulungkot ako parati. Kaya ganyan lang kaliit yung nilalagay ko dyan, no? December 2023, 4.14%. So, ang total na-invest ko ay 951. Ang market value niya ay 990. Okay? So, ba't ko ito pinapakita? To discourage you to enter the stock market. Okay? So, pero kung mapilit ka, gusto mo talagang mag-stock market, ito yung aking mga guidelines. Okay? Kung small investor tayo, ibig sabihin less than 10 million yung ilalagay natin, ito yung mga susundin natin ha. Buy index-based or exchange-traded funds instead of stock picking. Anong ibig sabihin yan? Ako yung investment ko sa stock market ay hindi ako bumibili ng isa-isang Jollibee or Meralco, SM, ganyan. Kundi bumibili ako ng index-based, no? Index-based na minamanage ng isang fund manager. Yung isang I have two accounts sa three pala. So meron akong
index-based from PhilEquity Fund, no? Yun yung pinapakita ko kanina, PhilEquity yun. Tapos yung pangalawa ay meron akong Call Financial, yung online yan. Pero yung sa Call Financial, ang pinili ko ay Exchange Traded Fund. So hindi pa rin ako nagsa-stock picking, Exchange Traded Fund siya. Tapos yung isa ay kumuha ako ng UITF na index-based na equity sa, I think, sa Banco de Oro. Maliliit na maliit lang. So, ang ginagawa ko ngayon, yung kunwari, yung sa yung pinakita ko kanina, I do what we call, ayan, peso cost averaging strategy, no? Yung peso cost averaging strategy, yan yung, uh, hindi ako nag-iisip. Basta every uh, 17th of the month, naka-auto debit na sa account ko yun na mag-i-invest ng, I think 10,000 pesos lang per month for that fund. At ginagawa na niya yun, automatic. So that's a very good way of investing para hindi ka na mix emotions. So at yung dalawa ko ngayon, yung Call Financial at saka yung yung sa UITF ko na exchange traded fund ay um, maliit lang yung mga binibili ko at bumibili ako ng feeling ko mababa yung market. Oh, emphasis on feeling ha. Ayan. So, ngayon lang ako nagkukwento ng ganito. Pero yung maliit lang ha, yung isa ay 50,000 lang. Tapos actually 50,000 lang sila. Wala lang, gusto ko lang. Bakit ba? May mga ganun lang, okay? And so yun, you buy more when the index is down and then you sell when the index is high. So yun, kasi nung di ba, remember ito, nakita niyo dito, no? Nung March 2020, down ng 15%, di ba? Bumili ako diyan ng separate ng I think mga 250,000 pesos at that time. Kasi mababa. You see, nung mga panahon na takot yung mga tao sa stock market, doon ako bumili ng 250,000 lang naman, hindi naman kalakihan, no? And then come December 2020, nag-gain na siya ng 10.4%. From negative to 10.4. So, ang laki nung gap, 'di ba? 25% siya for almost 2 years na ano niya. So, nung nagganon na yung amount niya, binenta ko na. Okay? So, ganun lang yung ginagawa ko at sobrang liit lang. Again ha, in the context of 280 million, oy, 50 mil lang. Kasi baka yun yung matandaan nyo at ma-excite kayo, ha? Ayan. Ayan, sabi ni Maha, ano ba kasi ibig sabihin ng equity, Sir Vince? Okay. Ang equity ay stock, no? Yun lang yung ibig sabihin niya. Pareho lang siya. Another term for stocks or shares ay equity. Okay? Ibig sabihin, kamay-ari ka doon. Okay? So, yun ha. Yun yung gagawin natin. Tapos, so investing dapat parang love life yan. Dapat consistent and predictable at saka steady, hindi siya roller coaster. At dito pa rin ako mas masaya sa aking co-op investment. Ayan, no, kung i-compare ko ha, yung aking co-op investment at saka yung stock market. Yung 1 million ko nung 2005, 8.78 million na sa co-ops and 3.08 sa stock market. O di ba? Dito ko parating sinasabi, ito yung pagko-question ko talaga sa high risk, high returns. Totoo ba? Yung stock market, napaka high risk niya. High ba yung returns? Hindi. Yung cooperative, sa akin, high risk din yan. Pero high returns talaga yung naibigay niya. So doon na tayo sa social investment, no? Mas pareho din namang high risk, doon na tayo sa may social impact, 'di ba? Kasi ang hindi nila pinapakita dito, ito kasi yung nakikita probability of high returns sa stock market. Ito yung mga natatandaan ng tao. Yung, kumita ng 25% nung 2017 yung stock market, 'di ba? Hindi na nila nakita yung iba na pinuputakti ng pula, 'di ba? Probability of losses. Ayan. Okay? So yun. Sinasabi ko to sa inyo just to show you na ang hirap naman po kasi na magturo ng sasabihin natin na ako ay financial guru. Tapos
hindi ako marunong wala akong experience sa stock market at hindi ko maipakita sa inyo talaga ano yung tunay na nangyayari, di ba? Kasi wala akong actual experience. And that's the reason why I invest so little in the stock market. Pero sa totoo lang, gusto ko na sana na hindi na nga. Pero yun mahirap naman. Maski nga sa Bitcoin, meron din ako, pero magkano lang ba yung Bitcoin ko? 5,000 pesos lang yata ngayon, no? So, I do that because ang hirap naman sasabihin akong financial guru tapos wala akong wala akong experience. Okay. Ano ba ang pag mga foreign exchange na mga ganyan, wag na tayong pumasok kasi ang foreign exchange is not meant to be an investment. Ang foreign exchange kasi is a medium siya, no? Ng exchange ng kapag tayo ay nagte-trade. Yun lang dapat ang gamit niya. So for me, if you are investing in foreign exchange for the sake of speculating kung ito ba ay tataas o bababa, I don't think that's a very good way of investing. So no sa akin ang foreign exchange investing. Okay. Stock market prerequisites. Dapat meron kang financial plan hanggang retirement. May emergency savings ka na. Maximum ka na sa SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Meron kang health insurance. Wala kang consumer debt. Meron kang capital protected investments. No? And meron kang 2,000 learning hours on stock investing. At nung tinanong po namin yan, sinimulate namin yan, no? Only 3% yung naka-perfect score na 7. Kaya, wag na tayong pumasok sa stock market, ha? Because it's unpredictable and speculative. Emphasis is on future earnings, no? There's too much uncertainty. Sa Islam, ang tawag dyan ay garar, di ba? It benefits top 1% of the society. Sa totoo lang, nung sila ay nang nag-public offering, para silang nagbenta ng papel sa atin. And they said na, itong share capital na ito, ang worth niya ay 1,000 pesos. Tayo naman, believing them, we buy. No? We bought that. And who benefited? Ayun, top 1% of the society. And it is too profit-driven. Okay? Kaya no ako dyan sa stock market. Okay? 9:59 na po. May isa na lang ako na topic na hindi pa na-discuss. Sorry, medyo ano tayo ngayon, no? Overtime. Ito naman yung mga other investment products lang para maano nyo, no? IN5. Okay. Para malaman lang natin. Mabilis lang po ito. Okay. So, ito yung mga other investments natin na po pwede nating tignan, para alam nyo lang. Okay, so meron tayong co-op investing. Lagi ko naman yung pinopromote, di ba? Yung sa co-ops natin. This is still considered a high-risk investment. Pero mataas yung kanyang social impact. Kaya gustong-gusto ko tong co-op investing. So, gumamit tayo ng co-op pesos score natin. Ang hahanapin natin ay 80 points at least. Tapos 10 years na sana sila na nandoon doon sa kanilang head of in existence, and they own their head office, hindi sila re-rent. Okay? And then okay. Personal equity retirement account. So this is actually some sort of like marami siyang pwedeng investment doon sa loob ng pera account. So we also have this as non-OFWs up to 100,000 na maximum yung nilalagay namin. Sa OFWs kasi hanggang 200,000, no? So ito ay voluntary account pangdagdag ng retirement. May tax benefit siya. And you can only withdraw your investment once you reach 55 years old. So sa akin, that would be 10 years from now. So, yun, no? Yan yung pera account. So, yung pera account, pwede tayong may UITF yan, may mutual fund siya, may annuity siya, may insurance pension product. So, iba-iba. Mamimili ka din dun sa loob ng pera account.
Pre-need, pension, shares of stock, exchange traded fund, government securities, yan yung mga laman nun. Okay? Another investment product, pwede rin na invest ka sa franchise, ano? Kasi i-operate mo na lang yan. Kailangan mo lang siyang aralin ng mabuti, no? At kumuha ka ng franchise na medyo ginagamit mo na, malapit yung puso mo doon and tried and tested yung brand. Okay? Another one, yung mga cryptocurrencies, no? Yan, ayoko po yan, ano? So hindi po wag po tayong pumasok diyan. Cryptocurrency, decentralized siya, blockchain technology ang ginagamit. Walang institution or individual na nagde-determine ng value ng cryptocurrency. So it's really just up to the market, kaya very volatile siya. Admittedly, pataas yung market ngayon, pero nakakakaba para sa akin. Pag nangyayari yan sa Bitcoin, mas kinakabahan ako more than anything. Kahit na, di ba nakakatawa, magkano lang yung exposure ko, nasa 5,000 piso lang, ay kinakabahan ako. Ayan. So it's not regulated. That's why I don't like it. Kapag may nangyari sa'yo, nako, kanino ka magrereklamo. So ako, kasi yung cryptocurrency, pwedeng dumiretso ka dun sa blockchain. Dun talaga, wala kang tatakbuhan. No? Yung sa akin, I do it with either, I do it with Maya. Maya, yung Maya savings, yung sa kalaban ng Globe. No? So kapag nagka-problema, pwede kong puntahan yung Maya at kausapin sila. Pero sa halagang 5,000 pesos. Oh, si Leia, nagdilang gold. Sabi niya, what are my thoughts on gold investments? Oh, ayan. So, ito naman yung sa gold investing natin, ano? Investment ba siya? So, kung mag-invest tayo sa gold, yun lang tayo dun sa bullion na tinatawag, no? Yung sa mga coins, or blocks or bars. Kasi kapag nagtitrade ng gold, yung craftsmanship nawawala. Kasi literally po, tinutunaw yun kapag tinitrade na. Yung mga, di ba sinusubasta, tinutunaw yun. Tapos gagawing coins or blocks or bars, which is the bullion. So, okay naman yan kung bullion ka mag-invest. Yung jewelry, yan yung gold with workmanship or craftsmanship. So may value na daw yung craftsmanship. Pero kapag trinade mo siya, gold per gram, tinatanggal yung workmanship, no? So kung maganda man yan o hindi, kasi ano yun napaka-subjective niyan. Yung magandang gold na 1 gramo at hindi magandang gold na 1 gramo, at the end of the day, pareho pa rin silang 1 gram. Ayan. So, gold investing is done with bullion and not in jewelry. Okay? Weight is important in gold investing rather than workmanship. Okay? So, ang gold jewelry as an investment, so bought from professional and trustworthy sources, can give certificates from international recognized gemological institute. Pero hindi rin ako believer nito, no? Consider the name of the designer, ganyan. So, sa totoo lang, Leia, no, if you're asking me, ang bagong gold equivalent sa panahon natin ay Bitcoin. Kasi yung gold, meron pa nga siyang industrial use pero hindi rin siya hindi siya business, hindi siya nag-create ng interest or dividend, wala siya, store of value siya. Ganon din yung Bitcoin. So, yun, hindi rin ako nag-i-invest sa Bitcoin. Ito yung aking, hindi man siya investment kasi commitment ring yan. So, yun. Okay? I hope I answered your question. So, it's a no for me, yung gold investment, in my opinion. Okay. Hospital stocks. So hospital stocks, corporate offices of hospitals, kailangan registered sila and approved by the SEC. Kasi ang nakikita ko, maraming mga hospital stocks nag-o-offer sila more than 19 investors, pero hindi sila public corporation. So may mga may secondary license kasi dapat nakukunin yun So siguraduhin nyo lang na may secondary license sila. So may other benefits kasi yan dahil you can get discounts for the hospital room, mga doctors, no? At mga operating rooms and delivery rooms. Kaya maraming na-attract dito. Pero you just have to make sure na pag nag-retire ka or doon ka talaga sa may malapit na hospital na yon, no? At doon ka talaga magkakasakit, kumbaga.
So, medyo mahaba yung foresight mo dapat dito. Okay? It can earn dividends, no, from the stock. It can be a good alternative for health insurance. So, yun. Pero ako, admittedly, wala pa po akong experience sa hospital stocks. Babalitaan ko kayo kapag nagkameron. Ayan. So, yan yung ating building and fortifying our investment portfolio. Ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.